si Iskol Bukol, nagpakita na ng kanyang bias. Kaya nga galit na galit siya sa Korte Suprema. Dahil hinigpitan daw yung rules on impeachment. Mahirapan na daw mag-impeach. Hindi naman siya nagbabasa eh. Yun ang problema. Nag-aabogado siya, hindi nga siya kumuha ng law subjects eh. Sakali pong umusad po ang inyo pong inihain kasama po ninyong mga kasamahan na impeachment complaint, no? Pangatlong impeachment complaint sana. Sa tingin nyo po, kung pagbabatayan yung unang dalawa na inilatag at tinalakay po sa House Committee on Justice, mas mabigat po ang inyo pong daladalang mga argumento at mga ebidensya po at mahihirapan ang mga kongresista dito na maibasura po ang inyong complaint. Tama po kayo, Admar. Kaso feeling namin, this is our personal view on the matter. Talagang deliberate yung hindi nila sa pagtanggap, no? Kasi it seems na they anticipated na talagang pulido yung impeachment complaint namin, yung sa amin nila Defensor, nila Topacio. So to us, it was a deliberate attempt to deny us of the filing ng aming complaint. At saka, with due respect, maski yung bayan muna, may laman naman din yung complaint nila, unlike doon sa De Jesus. Masyadong premature yung pagbasura. Kasi doon sa level ng tinatawag nating determination of substance, hindi pa dapat nililitis yun. Hindi pa dapat pinapa-explain or tinatanong kung anong basis ng charges. Kasi determination of substance only means na tinitingnan lang yung allegation of facts is if it amounts to impeachable offense. Pero hindi na nila tinalakay yung issue na yan, kundi pati yung mga ebidensya na pinagtatanong na nila in the case of for example, Admar, yung tanong nila tungkol doon sa drug addiction. There was allegation na drug addict si Marcos. Wala daw ebidensya na makapagsabi na yung pagka-drug addict ni Marcos may kinalaman sa pag-manage niya ng ating bansa, ng ating gobyerno. Wala pa naman yung issue na yun. Ang issue lang kung yung narration or allegation na may drug addiction si Marcos or lulun sa droga or nagtitake ng droga, iyan lang naman ang titingnan muna. Is there any allegation to that effect that will be tantamount to betrayal of public trust? Yun pa muna ang titingnan. Hindi muna yung may ebidensya ba? Doon na yun sa trial. Kasi tulad ng sa amin, mayroon din kaming aligasyon na yan. Papatunayan namin yan by the presentation of witnesses. Ipipresent namin si Senator Amy. Ipipresent namin yung may mga kinalaman na nagda-drug siya. Ang issue kasi doon sa drugs, it's not because na naapektuhan yung pagmamanage siya ng gobyerno. Doon pa lang sa, kung isang opisyal ay kumukuha ng drugs, nagtitake ng drugs, culpable violation of the Constitution. Kasi pagka presidente ka, mayroon kang oath of office. Pagka mayroon kang oath of office, sinasabi mo that you will execute the law of the land. You will follow the Constitution. Nagpe-pledge ka doon sa pag-oath taking mo. Ngayon, kung
you have to execute the law. Hindi ka nag-execute ng law kasi binabiolate mo yung law dahil nagdodroga ka. You violated the Constitution. You violated your oath of office. Kasi ikaw mismo ang nagbibigay ng ehemplo na huwag sundin yung batas. Kasi ikaw mismo ang nagbabilit ng batas dahil nagdodroga ka. The issue should have already been considered. Pero yun sa trial yun. Pero premature at talagang kitang-kita mo yung mga alipolis ni Marcos na nakaupo doon sa Justice Committee. May intensyon na sila na hindi talaga papalampasin yung bayan muna na complaint for impeachment. Hindi nila talaga papalampasin. Opo. Ngayon na nabasura po itong dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Attorney, si Jade po pala ito. Sa tingin po ninyo, itong impeachment complaint ni VP Sara Duterte ang uusad dyan po sa Kamara ngayong, sa Kongreso ngayong taong ito? Ang tingin ko dyan, kasi si Marcos nagsabi na pabor siya dyan sa impeachment. Nung una, ayaw niya ng impeachment kuno, ayaw niya. Pero ngayon, may mga indication na gusto niya. Siyempre, ang mangyayari dyan, magkaiba yung rules. Pagka kay Sara, they will loosen the determination of substance. Papalusutin nila yan para magkaroon ng trial. At henceforth, magbubutuhan yan, ipapadala nila sa Senado yan. Whereas kung kay Marcos, ibabasura nila sa umpisa pa lang. So, diyan natin makikita yung favoritism. Diyan natin makikita yung imbalance ng pag-treat ng impeachment by members of Congress. At kapag na-desisyonan ng Kamara at ipinasa nila sa Senado, ang sabi ng Senate President, forthwith, agad-agad ay sisimulan po yung impeachment proceedings laban kay Vice President. Si Iskol Bukol, nagpakita na ng kanyang bias. Kaya nga galit na galit siya sa Korte Suprema. Dahil hinigpitan daw yung rules on impeachment. Mahirapan na daw mag-impeach. Hindi naman siya nagbabasa eh. Yun ang problema. Nag-aabogado siya, hindi nga siya kumuha ng law subjects eh. Pero kung magsalita, akala mo talo pa yung mga abogado eh. So yun ang problema ng ating mga opisyal sa ating bansa.